Noong June 7, 2012, isang 20 years old na estudyanteng Chino na nag-aaral sa Vancouver ang nag-ulat sa pulisya na nawawala ang kanyang ina. Nakapagtataka ang report dahil biglang nawala ang ina habang sila ay papunta sa paliparan para sa isang flight pauwi. Iniisip niya na maaaring bumili ito ng merienda, kaya hinanap nila ito sa mga tindahan at pamilihan, ngunit hindi nila ito natagpuan. Habang papalapit na ang oras ng pag-alis, nagpasya silang kontakin ng pulisya. Parehong nag-aalala ang ama at anak, at ang pulisya ay pumunta sa paliparan upang maghanap. Iniisip na baka nauna itong sumakay ng eroplano. Inanunsyo ng paliparan ang kanyang mga detalye ngunit hindi pa rin siya natagpuan. Nanatiling kalmado si Yuan Shitang at pinilit ang kanyang ama na bumalik muna sa China at sinabing siya na ang bahala sa mga pulis upang mahanap ang kanyang ina. Pagbalik ng ama sa China, agad siyang pumunta sa lokal na awtoridad at nakipag-ugnayan sa konsulado ng China sa Vancouver upang humingi ng tulong sa pagkawala ng kanyang asawa. Habang nag-aalala ang ama, lumalaki ang hinala ng pulisya ng Canada na maaaring ilegal na nanatili ang ina sa bansa. Ang mga pahayag ng anak ay lubhang kahina-hinala. 2 linggo makalipas, bumalik ang ama ni Yuan Shitang mula sa China papuntang Canada. Napagtanto ng pulisya na ang kanilang mga unang hinala ay maaaring hindi tama. Kung talagang nais ng ina ni Yuan Shitang na manatili sa Canada, malamang natahimik lang ang pamilya upang makaiwas sa atensyon. Bukod pa rito, siya ay nawala ng walang dalang pasaporte o anumang personal na gamit, kabilang na ang pera. Ang isang babaeng Chino na walang alam sa Ingles at walang kakilala sa lugar ay halos imposibleng magtago sa isang banyagang bansa. Dahil dito, muling kinapanayam ng pulisya sina Yuan Shitang at ang kanyang ama. Sa pagkakataong ito ay tumutok sa kung may mga alitan sa pamilya, utang o mga issue sa mental health na may kaugnayan sa ina. Itinanggi ng dalawa ang lahat ng posibilidad na ito. Ang kaso ay isinangguni sa Royal Canadian Mounted Police o RCMP para sa karagdagang investigasyon. Sa puntong ito, nawawala na ang ina ni Yuan Shitang ng higit sa 14 days. Ang mag-ama na may hawak na larawan ng nawawalang ina ay naghahanap sa bawat sulok, nagtatanong sa mga taong kanilang nakasalamuhan ng anumang bakas ng babae sa larawan. Nagpatuloy sila ng walang pagod kahit na namamaos na ang kanilang mga boses sa sobrang pagtatanong, kumakapit sa pag-asang matatagpuan ang kanilang mahal sa buhay sa isang bansa na banyaga sa kanya. Ang mga pulis na naroon ay naantig sa determinasyon ni Yuan Shitang at ng kanyang ama. Humarap sila sa kamera at idineklarang hindi sila titigil sa paghahanap sa kanilang mahal na ina at asawa. Sa gayon, nagsimula ng muling suriin ng pulisya ang mga pahayag at naunang tawag, lalo na ang huling taong nakakita sa ina, ang kanyang sariling anak. Agad nilang napansin ang mga hindi pagkakatugma sa kanyang salaysay. Halimbawa, sa kanyang unang tawag sa 911, sinabi niyang pupuntahan niya ang kanyang ina sa hotel para magpunta sa paliparan, ngunit kalaunan ay binago niya ang kanyang kwento at sinabi na pupuntahan niya ito para mag-agahan. Sa una, sinabi niyang nag-iisa ang kanyang ina sa hotel ngunit sa bandang huli ay binanggit na pati ang kanyang ama ay nananatili rin sa parehong silid. Bagaman 6 na taon nang nasa Canada si Yuan Shitang, mahina pa rin ang kanyang Ingles at nahirapan siyang intindihin ang mga tanong ng operator ng 911. Hindi rin niya matukoy ang taas ng kanyang ina at nagbigay lamang siya ng mahihinang dahilan na hindi niya maintindihan at hindi alam kung paano ipaliwanag. Walang nakitang dahilan ang pulisya upang patuloy na imbestigahan si Yuan Shitang, ngunit nagtaka sila kung bakit nahihirapan pa rin siyang makipag-ugnayan matapos ang 6 na taon sa Canada. Matapos ang panayam sa anak, pinalawak ng pulisya ang imbestigasyon sa ibang mga guest ng hotel at nakakuha sila ng mahalagang impormasyon. Ang kwartong katabi ng nirentahan ng mga magulang ni Yuan Shitang ay nirentahan ng isang Chino na nagngangalang Tang. Ang karagdagang imbestigasyon ay nagbunyag na ang tumira sa katabing kwarto ay walang iba kundi si Yuan Shitang. Noong tumawag si Yuan Shitang sa 911,
Sinabi niya sa pulisya na noong umagang nawala ang kanyang ina, siya ay galing sa kanyang tirahan papunta sa hotel upang sunduin ito. Gayunpaman, walang nakapansin na ang masunuring anak ay may kwarto sa parehong hotel kung saan nakatira ang kanyang mga magulang sa mismong tabi ng kanilang kwarto. Kalma lamang si Yuan Shitang habang tinatanong ng pulisya at ipinaliwanag niya sa pamamagitan ng isang interpreter na ang kanyang tirahan ay medyo malayo sa hotel kaya siya nag-book ng kwarto doon. Nang tanungin kung bakit hindi niya ito binanggit noong una, sumagot si Yuan Shitang na, "Hindi mo naman tinanong kaya bakit ko sasabihin?" Pagkatapos nito, siniyasat ng pulisya ang kwartong nirentahan ni Yuan Shitang at natagpuan nila ang mga mantsa ng dugo sa kisame, bedside cabinet at aparador. Ayon sa lahat ng ebidensya, ang mga bakas ng dugo ay matagal nang naroroon. Gayunpaman, sa puntong iyon, ang mga sample ng dugo at DNA mula sa ina ni Yuan Shitang ay patuloy pang sinusuri kaya hindi pa matukoy ng pulisya kung kaninong dugo iyon. Isa pang investigative team ang nakatuklas ng mahalagang impormasyon. Ang apartment na inupahan ni Yuan Shitang sa city center ay hindi kasing layo ng kanyang sinabi. Bukod dito, hindi siya nag-iisa sa pag-upa ng tirahan. Ang kanyang kasama ay isang batang Asian American na babae na kanyang kasintahan. Gayunpaman, tumanggi si Yuan Shitang na papasukin ng pulisya sa kanyang apartment at dahil kulang sa ebidensya, hindi sila nakakuha ng search warrant. Noong July 29, isang buwan at kalahati mula nang mawala ang ina ni Yuan Shitang, may natagpo ang katawan ng babae sa loob ng maleta sa isang beach malapit sa Harwood Island, mga 200 kilometers mula sa lokasyon kung saan ay ulat na nawala ang ina ni Yuan Shitang. Ang bangkay, na lubhang naagnas na, ay kinilala bilang isang babaeng nasa kalagitnaang edad. Ang mga damit ng biktima ang tumulong sa pulisya na maghinala na natagpuan na nila ang ina ni Yuan Shitang. Ang autopsy report ang nagkumpirma na ang katawan na natagpuan ng mga pulis ay sa kanyang ina. Ang biktima ay sumailalim sa spinal surgery na natukoy dahil sa mga tornilyo sa kanyang likod. Ang kanyang ulo ay basag at may mga malalaking butas. Sa halip na gumamit ng mga tradisyonal na pamamaraan ng investigasyon tulad ng surveillance, interrogation, at pagkalap ng ebidensya, pinili ng mga pulis ang isang sting operation na sa tingin nila ay mas epektibo upang hindi mabahala ang suspect. Itinago ng pulisya ang pagkakatuklas sa katawan ng ina ni Yuan Shitang. Isang linggo matapos iyon, isang undercover na opisyal mula sa Guangdong ang tumawag sa numerong nakalista sa missing person poster ni Yuan Shitang. Sinabi niyang may impormasyon siya at nagayos ng meet-up sa isang Starbucks cafe. Ayon sa kanya, habang namimingwit sila ng isang kaibigan, nakakita sila ng isang maleta. Natakot siyang hawakan ito. Ngunit napansin ng kanyang kaibigan na ang taong nasa loob ay may suot na asul na kamiseta na katulad ng sa ina ni Yuan Shitang sa poster at may parehas na hairstyle. Sinabi niya kay Yuan Shitang na hindi pa sila nakikipag-ugnayan sa pulisya, ngunit kung magbabayad ito ng pera, tutulungan nila itong itapon ng maleta. Nang marinig ito, biglang tumayo si Yuan Shitang at umalis. Sinundan siya ng opisyal at hinamon na maging tapat sa sarili. Sinasabing, "Ang iyong ina ay pinahirapan at kung hindi ka kasabwat, tatawagan mo na sana ang pulisya. Pag-isipan mong mabuti ang aking alok." Binigyan siya ng opisyal ng kanyang numero ng telepono. Pinaalalahanan siyang huwag magtagal sa desisyon dahil kung hindi, isusuko niya ang maleta sa mga pulis. Kinagabihan, matapos ang mahabang pag-iisip, tumawag si Yuan Shitang at sinabing wala siyang sapat na pera pero susubukan niyang maghanap ng halagang hinihingi. Iminungkahi niyang tawagan ng opisyal ang kanyang ama at sabihing kinidnap ang kanyang ina upang magbayad ng ransom ang kanyang ama. Pagkatapos nito, dinala ng undercover police si Yuan Shitang upang makilala ang kanyang boss, isang lalaking nagmula sa Hong Kong na nagpakilalang miyembro ng Triad Society ngunit isa ring undercover. Sinabi ng boss kay Yuan Shitang na tutulungan nila itong itapon ang maleta ngunit kailangan nilang malaman ang mga detalye ng kanyang ginawa upang mabura ang lahat ng bakas. Noong una, nagduda si Yuan Shitang sa boss,
Ngunit nang ilarawan nito ang maleta ng detalyado, kasama ang kulay at disenyo, tuluyan nang naniwala si Yuan Shitang. Sa isang sumunod na meet-up, inamin ni Yuan Shitang na pinatay niya ang kanyang ina. Isinalaysay niya na namatay ito noong gabi bago niya inireport na nawawala. Tinawag niya ito sa kanyang nirentahang kwarto sa hotel sa dahilan na kailangan niya ng tulong sa paglilinis. Habang pinupulot ng kanyang ina ang mga barya sa kama, ilang beses niya itong pinalo sa ulo gamit ang martilyo. Pagkatapos, sinakal niya ito gamit ang unan ng mahigit 20 minutes. Matapos makumpirma na patay na ito, isinilid ni Yuan Shitang ang katawan ng kanyang ina sa isang malaking maleta at dinala ito pabalik sa apartment na kanyang tinitirhan kasama ang kanyang kasintahan. Kinabukasan, bumalik siya sa hotel kung saan nananatili ang kanyang mga magulang at sinabi sa kanyang ama na nawawala ang kanyang ina. Pagbalik ng kanyang ama sa China, nagmaneho si Yuan Shitang papunta sa Fraser River Bridge upang itapon ang maleta. Pagkatapos, bumalik siya sa lugar ng krimen upang linisin ang dugo at sunugin ang unan at ang murder weapon bago itapon ang mga ito sa ilog. Isinalaysay ni Yuan Shitang ang buong kwento sa undercover na pulis. Nagmungkahi pa siya ng kondisyon. Kung matapos itapon ang maleta, maaari rin bang patayin ang kanyang ama? Sinabi niya, "Kapag wala na siya, lahat ng pera niya ay magiging akin. Sabihin mo ang presyo at babayaran ko." Napagtanto ng mga undercover operatives na nakikipag-usap sila sa isang kriminal na may mababang IQ. Upang mapanatili ang kanilang cover, sumagot ang boss, "May kilala kaming taong may cancer na maaaring magpanggap para sa iyo kung magbabayad ka ng sapat. Nasira na ang kanyang utak dahil sa chemotherapy. Matutulungan mo ba kaming alamin kung paano tatrabahuhin ang iyong ama? Ire-record namin ito para sa kanya upang mag-practice." Naniwala si Yuan Shitang sa kanila at detalyadong isinalaysay ang buong proseso ng nais niyang mangyari kung paano papatayin ang kanyang ama. Dahil dito, formal na inaresto ng RCMP si Yuan Shitang noong September 7 at kinasuhan ng first-degree murder at intentional homicide. Hawak na ng mga pulis ang lahat ng ebidensya na kailangan nila, kabilang ang mga audio at video recordings na ginawa ng mga undercover operatives, pati na ang mga buhok at mantsa ng dugo ng ina ni Yuan Shitang na natagpuan sa kanyang kotse. Sa CCTV footage ay pinakita si Yuan Shitang na bumabalik sa kanyang apartment na may dalang maleta at hinila ito palabas kinabukasan. Ang laki at kulay ng maleta ay tumugma sa natagpuan ng mga pulis. Ang DNA na natagpuan sa kanyang inupahang kwarto sa hotel ay tumugma rin sa ina ni Yuan Shitang. Sa pagkakadakip kay Yuan Shitang, dapat nang isara ang kasong ito, tama ba? Si Yuan Shitang ay mukhang isang masunuring anak, ngunit bakit niya ito ginawa? Ang tiyak ay dapat siyang parusahan ng batas para sa kanyang mga krimen. Gayunpaman, may komplikasyon sa pag-usig sa kaso. Ang ama ni Yuan Shitang, na may kakaibang pag-iisip, ay hindi matanggap na mawawala rin ang kanyang anak matapos mawala ang kanyang asawa, kaya pinili niyang baliwalain ang lahat ng krimen ni Yuan Shitang at nagsimulang maghain ng mga reklamo sa korte upang protektahan ang kanyang anak. Hindi niya alam ang plano ni Yuan Shitang na patayin din siya, tulad ng napag-usapan, kasama ang undercover police. Sa Canada, ang media ay walang malawak na kalayaan upang mag-report ng mga seryosong kaso ng krimen. Ang mga tagapagsalita ng pulisya ay palaging tumatangging magbigay ng komento bago ang mga paglilitis. Gayunpaman, nagawa ng mga mamamahayag na makakuha ng ilang impormasyon. Ang pamilya ni Yuan Shitang ay may negosyo na gumagawa ng furniture na yari sa kahoy sa Fen, China. Pagkatapos ng high school, ipinadala ang anak sa ibang bansa sa pag-asang magtatayo siya ng pundasyon para sa negosyo ng pamilya sa ibang bansa. Ngunit nabigo si Yuan Shitang na mag-aral ng mabuti at hindi nakapasa sa universidad kahit na ilang taon na siyang nag-aaral ng language at preparatory classes. Bihira siyang pumasok sa klase at naging addict sa pagsusugal. Madalas pumunta sa mga kasino upang magwaldas ng pera. Kapag naubusan siya ng pera, nagtatrabaho siya sa mga restaurant upang tustusan ang kanyang pagsusugal. Inilarawan ni Yuan Shitang ang kanyang mga magulang bilang sobrang kontrolado. Ginagamit nila ang kanilang pera upang pilitin siyang sumunod
na kinakailangang tumawag sa kanila tuwing 3 araw na may tagal na hindi bababa sa 20 minutes bawat tawag. Ang hindi pagsunod ay nangangahulugan ng pagbabawas sa buwanang allowance ng anak. Bukod dito, hindi siya pinapayagang magka-girlfriend at bawat sentimo ng kanyang gastusin ay binabantayan. Wala siyang perang magamit para sa kasintahan. Dahil sa matinding pagkontrol ng kanyang mga magulang, nakaisip si Yuan Shitang ng mga paraan upang magnakaw mula sa kanila. Gamit ang perang nakalaan para sa matrikula, renta, bayarin sa immigration, at kotse na ibinigay ng kanyang mga magulang para sa kanya. Bagamat 6 na taon na siyang naninirahan sa Canada, sinabi niya sa kanyang mga magulang na may permanent residency na siya, ngunit natuklasan na mayroon lamang siyang tourist visa nang siya ay maaresto. Bukod dito, isang katotohanan pa ang nabunyag. Ang ama ni Yuan Shitang ay hindi nagsasabi ng totoo. Sila ay hiwalay na ng asawa niya. Sinabi ng ama sa press na sobrang kontrolado ng kanyang asawa, mula sa hairstyle niya, kung sino ang kasama niya sa hapunan, hanggang sa kung magkano ang pera niya sa bulsa. Sa huli, tumigil na itong umuwi at humanap ng ibang kasama. Nang matuklasan ng ina ni Yuan Shitang ang pagtataksil ng kanyang asawa, ibinigay niya ang lahat ng tiwala at pag-asa sa kanyang nag-iisang anak. Pumunta siya sa Vancouver nang marinig na may kasintahan ang kanyang anak. May plano na dalhin si Yuan Shitang pabalik sa China, kung saan may nakahanda na siyang isang babaeng posibleng mapangasawa nito. Ang mga pahayag ng ama ni Yuan Shitang ay nagbigay linaw sa maraming kahina-hinalang pangyayari sa kaso. Umupa si Yuan Shitang ng kwarto katabi ng hotel room ng kanyang mga magulang upang hindi mahalata. At ang kanyang ama ay hindi nag-report ng pagkawala ng kanyang asawa sa mga pulis dahil sila'y hiwalay na. Ayon sa ama ni Yuan Shitang, ito ay isang pamilya na mukhang perpekto sa labas ngunit sobrang nabubulok sa loob. Isang kontroladong ina, isang hindi tapat na ama, at ang konklusyon na ang ganitong labis na kontrol ng ina ay masama ang naging epekto sa kanilang anak na si Yuan Shitang. 3 beses nagpalit ng abogado ang ama ni Yuan Shitang dahil sa emotional distress at matinding determinasyon na ipagtanggol ang pagka-inosente ng kanyang anak. Gayunpaman, hindi naging matagumpay ang kampo ni Yuan Shitang na gamiting depensa ang pagkakaroon niya ng diferensya sa pag-iisip. Upang patunayan ang mental capacity ni Yuan Shitang, nagpasok ng isa pang undercover agent ang prosekusyon sa kulungan. Ang ahenteng ito, na marunong magsalita ng Cantonese, ay naging kaibigan ni Yuan Shitang upang magsiyasat sa kanyang pag-iisip. Nahulog si Yuan Shitang sa bitag ng mga pulis. Ipinagtapat niya sa undercover agent na wala siyang pinagsisihan sa pagpatay sa kanyang ina. Naramdaman niyang nasakal siya sa kontrol ng kanyang mga magulang at naniniwala siyang tanging ang pag-aalis sa kanila ang magbibigay sa kanya ng kalayaan. Matagal na niyang pinag-iisipan na tapusin ang kanilang buhay at sa wakas, natupad na ang bahagi ng kanyang plano. Sinabi rin niya sa ahente na hinintay niya ang pagdating ng kanyang mga magulang sa Canada upang isagawa ang kanyang plano, kung saan walang parusang kamatayan at sa kanyang pananaw, ang pulisya ay walang kakayahan. Kaya mas ligtas itong gawin doon kaysa sa China kung saan mas malubha ang mga parusa. Dahil sa matinding determinasyon ng kanyang ama na ipagtanggol siya, kinuha nila si Troy Anderson, isang kilalang abogado na bihasa sa pagharap sa mga hamon mula sa pulisya. Naantala ang paglilitis kay Yuan Shitang hanggang September 2015, 3 taon matapos ang pagkamatay ng kanyang ina. Bago ang paglilitis, nagbigay ng ilang panayam ang kanyang ama, na patuloy na nagsasabi na mabuting tao ang kanyang anak at may tungkulin siyang protektahan ito. Para sa prosekusyon, mahirap ang pagharap sa mga saksi at akusadong pamilya dahil habang hinahanap nila ang hustisya at nararapat na parusa para sa may sala, ang pamilya naman ay lumalaban upang patunayan ang kawalang sala nito. Sa isang break sa hearing, nakita ng isang reporter ang ama ni Yuan Shitang na dumaan sa waiting area. Binati ni Yuan Shitang ang kanyang ama at tinanong ito ng, "Kumain ka na ba?" Pagkatapos ay binigyan si Yuan Shitang ng thumbs up na nangangahulugang, "Well done, anak."
Hindi maisip kung bakit nagkaroon ng ganitong pag-iisip ang pamilyang ito, na tila parehong nais makalayo sa asawa at ina. Sa pagtatanggol sa kanyang anak, pumayag ang prosecution at inalis ang kaso ng premeditated murder. Sa paglilitis, kinasuhan si Yuan Shitang ng first-degree murder lamang. Nagpatotoo siya na ang kanyang mga magulang ay mahigpit na disiplinaryo. Bilang bata, kung mahuli siyang nagsisinungaling, pinapalo siya ng feather duster o wooden stick. Ngunit hindi ito nagpatigil sa kanya sa pagsisinungaling. Bagkus, naging mas magaling siya sa pagsisinungaling. Para kay Yuan Shitang, ang mga parusang ito hindi naging epektibo. Bago ang insidente, natuklasan ng kanyang ina ang isang resibo ng pag-arkila ng kotse na pag-aari ng kanyang anak. Alam ng kanyang ina na humingi siya ng pera para bumili ng kotse, ngunit sa halip ay nagrenta lamang siya. Hiniling ng kanyang ina na ipakita niya ang apartment na sinasabing kailangan niya ng pondo para bilhin at paupahan, ngunit ang kanyang kasintahan ang nakatira doon. Ang pagsisiwalat nito ay maglalantad sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Gumawa siya ng iba't ibang dahilan upang maantala ito, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang ina, kaya nagsimula siyang planuhin ang pagpatay dito. Mahalaga ang tanong kung ito ba ay isang biglaang plano o matagal nang pinagplanuhan, dahil ito ang magtatakda ng kanyang sentensya. Bagaman parehong hahantong sa habambuhay na pagkakakulong, ang isang krimen ng pagpatay ay maaaring magbigay ng parol pagkatapos ng minimum na 10 taon, samantalang ang isang premeditated na krimen ay hindi papayagan ang parol sa loob ng 25 taon. Sa mga recordings na ibinigay ng prosekusyon, inamin ni Yuan Shitang na matagal na niyang nais patayin ang kanyang mga magulang upang manahin ang kanilang mga ari-arian. Plano niyang ibenta ang kanilang bahay sa China at tumakas kasama ang kanyang kasintahan. Hindi niya balak na manatili sa Vancouver kasama ang kanyang kasintahan, kundi plano niyang pakasalan ang isang dating kasintahan mula sa China. Nagkakilala sila noong high school at lubos na nagmamahalan, ngunit nang matuklasan ng ina ni Yuan Shitang ang kanilang relasyon, pinilit silang maghiwalay. Sa nakalipas na 6 years, palihim na nakikipagkita si Yuan Shitang sa kanyang dating kasintahan tuwing bumabalik siya sa China. Minsan, binago niya ang kanyang tiket matapos ihatid ng kanyang mga magulang sa paliparan at bumalik sa China ng 1 buwan upang makita ito. Bago ang insidente, nakipag-ugnayan sa kanya online ang kanyang dating kasintahan upang ipaalam na ipinalaglag niya ang kanilang anak ilang araw na ang nakalipas. Matagal niya itong pinatahan sa kaiiyak at lumaki ang kanyang galit sa kanyang ina. Kaya't naghanda siya ng martilyo sa kanyang backpack, umaasang magkaroon ng pagkakataon na patayin ito. Ang ama ni Yuan Shitang, na nagsalita sa korte, ay nagsalaysay na inilarawan ng kanyang anak ang pag-aaral sa Canada na parang isang bilangguan at pumayag na pauwiin siya sa China. Gayunpaman, tumutol ang kanyang ina at iginiit na mag-aral at manirahan si Yuan Shitang sa Canada at maghanap ng isang Canadian na babae upang pakasalan at makakuha ng residency. Kung hindi, kailangan niyang bumalik sa China at pakasalan ang babaeng pinili ng kanyang ina. Sa wakas, bumigay ang ama ni Yuan Shitang at sinabi, "Pakiramdam ko ay nagkamali ako sa pagpapadala sa aking anak upang mag-aral ng mag-isa sa Canada. Dahil dito, nagawa ni Yuan Shitang ang hindi mapapatawad na krimen ng pagpatay sa kanyang sariling ina. Sinabi ng kanyang ama, "Bilang ama, nararamdaman kong may malaking responsibilidad ako sa kasong ito. Naniniwala akong maiintindihan ng aking asawa sa langit ang aking puso." Sa isang undercover recording, ipinakita na balak din ni Yuan Shitang na patayin ang kanyang ama. Gayunpaman, dahil malakas ang kanyang ama, pinili ni Yuan Shitang na ang kanyang ina ang unang biktima. Sa buong paglilitis, madalas na umaalis sa courtroom ang ama ni Yuan Shitang dahil hindi niya matiis marinig ang mga pag-amin ng kanyang anak. Ngunit kahit ano paman, ipinagtanggol niya si Yuan Shitang hanggang sa huli, umaasang makakakuha ng pinakamagaan na sentensya ang kanyang anak. Nagulat ang hukom sa pagtitiis ng ama sa harap ng mga kakilakilabot na krimen ng kanyang anak. Pagkatapos ng 5 araw ng deliberasyon kung pinlano ba ni Yuan Shitang ang pagpatay sa kanyang ina, nabigo ang hurado na makabuo ng konklusyon.
Dalawang hurado ang umatras dahil sa personal na dahilan at pinayagan ng korte. Kung isa pang hurado ang umalis, idedeklara sanang hindi epektibo ang hurado at mapipilitang ipagpaliban ang paglilitis. Sa kabutihang palad, wala nang karagdagang pagbabawas. Kinabukasan, nakarating sila sa isang hatol na nagkasala si Yuan Shitang ng second-degree murder. Sa natitirang 10 hurado, 7 ang nagmungkahi ng 25 years na sentensya, 2 para sa 15 years at 1 para sa 10 years. Sa huli, hinatulan ng hukom si Yuan Shitang ng habambuhay na pagkakakulong na walang parol sa loob ng 17 years. Parehong nasiyahan ang prosekusyon at depensa sa hatol. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout-out to Lucille Palon, Itaseb ng Milan, Italy, Jonah Balagtas, Anwar Selkad ng Muscat, Oman, Mayet Enanoria ng Hong Kong, Mariel Libutan, Pinay caregiver in Taiwan, Ria Lee Labisto ng Pagadian City, Jeanette Majima, Jocelyn Serrano, Nita Castañeda, at kay Maria Jocelyn Makatangay. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.